And another video tutorial tayo. Redmi 6. Nagpakabit lang ng LCD and also yung battery niya. Pakita ko lang sa inyo. Kabit lang to, hindi sa akin galing yung spare parts. Di bali, ito yung unit niya, Redmi 6. Ito yung LCD niya. Lobo na rin, dati niyang battery. Ito yung LCD, ito yung battery. Okay, install ko lang din. At papakita ko lang sa inyo kung paano pag-install. Yung first step, kailangan mo lang yung disassembly. Hindi mawawala yan. Back cover lang din naman. At kailangan lang yung i-remove yung mga screw. And napakadali lang siyang baklasin. Dahil no need naman ng hair blower heat gun para kailangan pang disassembly yung back cover. Hindi kailangan lang itong iangat yung pinaka back cover niya. Then remove lang yung top cover, ay yung plastic cover doon sa charging board. Dahil double connector siya ng LCD. Ito sa touchscreen, ito sa display. Kaya lang yung gagawin ninyo. Kasama na rin dito sa gagawin ko, paayos na rin yung kanyang power switch. Sira na rin yung power switch niya. Hanapan ko lang din ng panibagong membrane, pati ayos mabuti para gumana po ulit yung kanyang power switch. Namag na yung power switch niya. Second part, nilinis ko muna yung frame niya dahil sobrang dumi rin, lalo yung mga natitirang dual adhesive glue. Masyadong matigas na rin siya para hindi magkaroon ng problema sa LCD. Second part natin to, i-install ko na. Papakita ko lang sa inyo kung paano i-install yung LCD ng Redmi 6. Shoot lang nyo rito. Then yung sa kanyang touchscreen, shoot lang din niyo yan. Alalayan lang ninyo, baka malaglag at mapunit yung flex or ribbon. Kaya hawakan din yung maigi para hindi masira. Kasi kung sakaling malaglag, hindi magkakaroon ng problema o kaya mapupunit yung LCD flex or ribbon. Connect lang niya sa baba sa charging board yung kanyang touchscreen, then also tong sa LCD niya display. Magkaiwalay po yan ha. Third part natin, yung battery naman, install natin. Mas madali lang install yung battery. Bago nyo install yung battery, mas maganda na tinetest muna ninyo yung battery na binili ninyo bago ninyo ikabit or fix, para kung sakali may problema yung battery, may babalik ninyo at hindi magkakaroon ng diferensya yung battery na bagong bilhin niyo, kasi pwedeng masira or kaya madumihan. Yun yung mga kailangan yung iiwasan. Then install natin tong second part ng kanyang plastic cover. Kasama na rin po yung buzzer dyan. Nandito yung buzzer nya. Ingatan lang din ninyo. Iba natakot yan kasi puputok minsan pagka sobrang tigas. Puputok yung LCD. Kailangan ko mo lang itest para malaman natin kung good siya. At waiting ko pa yung customer kung ipapadikit o kaya i-testing muna. Pero mas maganda i-testing muna niya dahil pwedeng sumablay. Para sure. Sayang din kapag sumablay, hindi niya na may babalik pag nakalikit na. Yun yung masakit dun. Bagal lang. Yun lang, hindi ko alam yung niya, password. May lang. At i-assemble ko na lang. Yun lang yung last step and finale ng ating short at wheels video tutorial.